Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Live po tayong muli sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po ng aral na ipaliliwanag ko sa inyo ngayon. Ito po ay tungkol sa Holy Spirit. Marami po kasi ang hindi nakakaunawa, hindi po naintindihan ang tungkol sa banal na Espiritu ng Espiritu Santo. Kaya papaliwanag ko po para po naunawaan ng lahat. Pero bago po yan, manalangin po muna tayo. Pikit po natin ang ating mga mata. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Okay, mga kapatid, tuloy lang po ang pagpikit na inyong mga mata. Maaari na po ninyong kausapin ang ating Diyos Ama. Hilingin ang mga kahilingan ninyo at magpasalamat na rin sa mga biyayang natanggap ninyo mula sa ating Ama. Okay, meron po tayo ng segundo para riyan. Okay. Ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming dakilang tagapagligtas. Alright mga kapatid. Bago po ang lahat, ulitin ko lamang po na ang KPJ, BLJ, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, Body of our Lord Jesus Christ, ay hindi po nanghihingi ng pera, donasyon o tulong sa kaninamang tao o samahan. Ang aming misyon ay ituro kung paano nagiging banal, kailan nagiging banal, at paano makababalik ang tao sa kabanalan tuwing siya'y nagkakasalang muli, para makabalik siyang muli sa perpektong katawan ng ating Panginoong Jesucristo at maligtas. Bakit po kailangan makabalik siya sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, yung po ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Nakasulat po yan sa Colosas 1:18 na sinasabi, siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Okay mga kapatid? So, matindi po kasi ang ipaliliwanag ko sa inyo ngayon. And I hope na maunawaan po niyo ng mabuti para po magkaroon kayo ng tamang liwanag at malagay sa tamang pananampalataya. Okay. Ito po ay tungkol sa ating tungkol po ito sa Espiritu Santo, para maunawaan ninyo maigi at makilala ang sinasabing Espiritu Santo. Okay. Meron pong aral na sinasabi Trinity. May aral pong sinasabi three divine person in one God. Okay. Ang masasabi ko lamang po ay ito. Doon sa mga nangangaral niyan,
pakitanong lamang po sa kanila, o pakihiling po ninyo na sana i-explain nila sa inyo kung paano nagkaroon ng Trinity o kung paano nagkaroon ng three divine person in one God. Now, kung na-explain po nila sa inyo at naunawaan ninyo, fine. Kung hindi naman po ninyo naunawaan yung ipinaliwanag nila sa inyo, at gagamit lamang po sila ng tinatawag na ito ay hiwaga, mag-isip-isip po kayo. Kasi ang pinag-uusapan po rito ay kaligtasan. Dapat lamang malagay ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa tamang aral para po sa ganun makamit natin ang ating kaligtasan. Okay. Dito po ipaliliwanag ko po sa inyo ngayon. Okay? Una, kailangan makilala po natin ang lubusan. Ang tinatawag na Diyos Ama, ang ating Diyos. Okay. Nakalagay po yan sa awit 50, 1:3, ito po ang sinasabi. Ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na Panginoon ay nagsalita. At tinawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. Buong sanglibutan. Okay? Mula sa Sion, nakasakdalan ang kagandahan, sumilang ang Diyos. Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Isang apoy na mamumugnaw sa harap niya at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. Yan po ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tinutukoy po niyan ay ang ating Diyos Ama, para makilala lang po ninyo ng lubusan. Ang Diyos Ama, sa Pahayag 22:13, ito po ang sinasabi, ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Yun po ang Ama. Siya po ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Okay? Now, awit 92, okay? Chapter 90, verse 2, bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Siya po ang Diyos. Mula ng walang pasimula hanggang hanggan, Diyos Ama ang Diyos. Okay? Nananahan ng Diyos Ama saan? Sa langit. Nasa awit 33:13. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong kaniyang tahanan ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa. Pagpapatunay po ito na ang Diyos Ama, nakikita po tayong lahat. Tinitignan niya po tayo mula sa kanyang tahanan sa langit. Okay? Ito. Okay, dali lamang. Ito po. Sa Juan 4:23, ito po ang sinasabi. Datapwat dumarating ang oras, ang ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Okay? Gusto ng Ama sambahin siya sa Espiritu. Bakit? Sapagkat Espiritu ang Ama. Hindi siya tao. Magkaroon man siya ng anak, hindi tao. Espiritu po. Okay? Now, sa awit 97:9, ito pa ang sinasabi. Sapagkat ikaw, O Panginoon,
ay kataas-taasan sa buong lupa. Ikaw ay nataas na totoong higit kaysa lahat ng mga Diyos. Binabanggit po rito na pinakamataas ang Diyos Ama sa lahat ng mga Diyos. Ibig sabihin po, may mga Diyos. Hindi lamang ang Diyos Ama ang tinatawag na Diyos. May mga Diyos. Pero ang Diyos Ama ang pinakamataas sa lahat. Okay? Ang pangalan ng Diyos Ama ay matibay na muog. Okay. Kawikaan 18:10. Ito po ang sinasabi. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Okay? Tanging makapangyarihan ang Ama, hari ng mga hari, ang Diyos Ama. Okay? Sa unang Timoteo 6:15, ito po ang sinasabi, na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalat at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Yan po. Okay? Yan po ang Ama. Okay? Yan. Now, pag-usapan po ngayon natin, kilala na po natin ang Ama, makapangyarihan sa lahat. Okay. Pag-usapan po ngayon natin ang tinatawag na Panginoong Jesucristo. Kasi para malaman po natin ang tinatawag naman na Holy Spirit. Okay. Sa karunungan po, sa Kawikaan 8:22 ng inyong Biblia, mababasa po niyo ito. Meron pong nagsasalita dito. Yung nagsasalita, kailangan malaman ninyo at matiyak ninyo kung sino. Sapagkat itong nagsasalitang ito, sinasabi niya na bago gawin ng Diyos Ama ang sanglibutan, una siyang ginawa ng Diyos Ama. Kasama siya ng Diyos Ama nang gawin ang sanglibutan. Yun po ang sinasabi nitong nagsasalita dito. Basahin po natin. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Yung mga gawa ng una na sinasabi dito ay yung paggawa ng sanglibutan. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman. O, nailabas na raw po siya bago gawin ang lupa. Okay? Sandali lamang at mahirap na po yung tumatanda eh. Okay. Nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Nailabas na raw po siya. Yun ang sinasabi nitong nagsasalita. Okay? Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Sabi po ng nagsasalita. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang wag salansangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako. Sabi po nung nagsasalita, yung ginagawa lahat yon, nasa siping siya ng Ama. Okay?
na gaya ng matalinong manggagawa. Nasa shipping po siya ng Ama na parang matalinong manggagawa. Yun po ang kanyang sinasabi. Alright? Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang wag salansangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. At ako, ang kanyang ligaya sa araw-araw. Yung po nagsasalita, siya raw po yung ligaya ng Diyos Ama sa araw-araw. Kasiping siya ng Diyos Ama nung ginagawa ang ating mundo. Okay? Kasiping at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Okay? Binanggit ito po nung nagsasalita sapagkat alam niya nagagawa sila ng tao. Okay? Ngayon nga mga anak ko, nagtagubili na siya. Ito po para sa mga tao na. Sapagkat alam niya gagawa sila ng tao. Ngayon, tinatagubilinan na po tayo nitong nagsasalita na kasama ng Ama nang gawin ang mundo. Pero dito, hindi pa po nila ginagawa ang tao. Okay? Maliwanag po yan kapatid. Hindi pa ginagawa ang tao, nandun na siya. Kasama na siya ng Diyos Ama. Okay. Okay. Ngayon nga, mga anak ko, dinggin ninyo ako, sapagkat mapalad ang mga nangag-iingat ng aking mga daan. Mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas. At huwag ninyong tanggihan. Okay? Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking pintuan, sapagkat sino mang nakasusumpong sa akin ay nakasusumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Sabi po nung nagsasalita, sino man makasumpong sa akin ay makasusumpong ng buhay at lingap ng Panginoon. Ang ibig sabihin, nasa kanya po ang buhay. Okay? Ngunit siyang nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsisiibig ng kamatayan. Okay. Maliwanag po na ito pong nagsasalita, siya po ang may hawak ng buhay. Pero sino po siya? Siya po ay si karunungan. Mababasa po natin yan doon po sa Kawikaan. Okay? Pero tingnan natin kung sino siya talaga. Yung pong mismong nakalagay sa Bible. Okay. Sa 1 John 5:11, ito po ang sinasabi. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Kayo po ang sumagot. Sino po ba ang anak ng Diyos? Di po ba ang ating Panginoong Hesukristo? Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Yung nagsasalita po roon, si karunungan na may hawak ng buhay. At dito po sa 1 John 5:11 sinasabi ang may hawak ng buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, si karunungan at ang ating Panginoong Hesukristo ay isa. Okay? Karunungan po siya. Tignan ninyo ha. Nakalagay po sa Kolosas 1:15. Ito po ang sinasabi. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Okay? Si karunungan po ay tinatawag na panganay sa lahat ng nilalang. Sapagkat bago lalangin ang mundo, anuman ang
nilalang ng Diyos, nauna po siya. Siya po si karunungan. Okay? O, basahin po natin sa 1 Corinthians 2:7. Kundi sinalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Okay? Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. Sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanglibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, di sinasanay, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. See? Yun po, sino po ba ang pinako sa krus? Di po ba ang ating Panginoong Jesucristo? Okay? Ito po, mas maliwanag. 1 Corinthians 1:24. Ito po ang sinasabi. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. See? Si karunungan po, na hindi pa tinatawag na Jesus, sapagkat nandoon pa, unang ginawa ng Diyos, gumagawa sila ng sanglibutan, ay kasama na ng Diyos. Una po siyang ginawa ng Diyos, kaya po tinatawag siyang panganay sa mga nilalang. Okay. Si karunungan po kasi, tinawag lamang na Jesus nung bumaba dito sa lupa. Nung ipaglihi ni Mama Mary, sinabi ng anghel kay Mama Mary, tatawagin ang batang ipinaglilihim mo na Jesus. Yun po. Kaya si karunungan na kasama ng Diyos, unang nilikha ng Diyos, kasama niya ng likhain ng mundo, katulong niya, okay, nung pinababa dito sa lupa, ipinaglihi ni Mama Mary, doon unang tinawag na Jesus. Okay, maliwanag po yun. Okay? Pero noon pa, meron na pong hula tungkol sa ipanganganak ni Mama Mary. Magiging ipanganganak na isang bata. O, tignan po ninyo, sa Hebreo 9:6, ito po ang sinasabi. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So, may hula na po na yung ipanganganak, tatawagin makapangyarihang Diyos. Questionin po ba natin yan? Whether we like it or not, yung ipanganganak, tatawagin natin makapangyarihang Diyos. Pero ito po ang buong explanation yan, para hindi po kayo malito. Kaya matapos magtagumpay si Jesus sa kanyang kamatayan, hindi ba bumaba ang Panginoon Jesucristo? Nung pinatay siya, nung pinarusahan siya, pinatay siya sa krus, para maligtas ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Okay? Dahil napagtagumpayan niya ng ating Panginoong Jesucristo, ipinamahala na ng Ama sa Panginoong Jesucristo ang lahat. Tingnan ninyo. Sa Mateo 28:18, ito po ang sinasabi. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila ang kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ayun po. Nung magtagumpay ang Panginoon Jesucristo, bibigyan ng Ama ang kapamahalaan lahat sa Kanya. Okay. Tatawagin siya
Diyos. Yun po ang sabi. Mula pa doon sa hula. Pero may tanong po di kung tatawagin Diyos ang Panginoon Kristo, di dalawa na ang Diyos. Yung po lagi ang sinasabi ng mga ibang mangangaral. Mali po yun. Hindi po dalawa ang Diyos, pero may category po. Ano po yun? Yung Diyos na gumawa, yung kaisa-isang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung po ay Diyos Ama. Diyos na gumawa. Diyos na lumikha. Pero, may isang Diyos na ginawa ang Ama. Ginawa niyang Diyos. Sino? Ito ang Panginoong Hesukristo. Diyos na ginawa. Hindi Diyos na gumawa. Ang Ama, Diyos na gumawa. Ang Panginoong Hesukristo, Diyos na ginawa. Okay? Mahirap paniwalaan yan. Meron bang ganyan? Meron. Tingnan ninyo. Maraming tinatawag na Diyos, kapatid. Kasi ang Ama, gumagawa ng Diyos. Tingnan ninyo sa 1 Corinthians 8:5. Ito ang sinasabi. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Okay? Maliwanag po yun, kapatid. Ang Diyos Ama, walang sino man Diyos na gumawa. Lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Lahat. Makapangyarihan sa lahat, Diyos Ama yun. Pero may ginawa siyang Diyos din. Ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko sila magkaparehas. Iba ang Ama, Diyos na lumikha, Diyos na gumawa. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos na ginawa. Pero, we need to accept Him as God. Sapagkat yun mismo mula pa sa hula, pinatatawag na siya na Diyos. Whether we like it or not, we need to follow. We need to accept. Sino ba tayo? Ano ba ang utak natin na pwede natin ipagmalaki? That we are questioning, kine-question natin ang sinasabi ng Diyos. Hindi ko pwede yan, kapatid. Tingnan niyo Si Moises, ginawa nga ng Diyos na Diyos ni Paraon. Mantakin mo si Moises, naging Diyos ni Paraon. O, tingnan ninyo, Exodus 7:1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tignan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Maliwanag po yun. Ang Diablo, ano po ba ang Diablo? Diyos ng sanglibutan. Na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Maliwanag po yan, kapatid. Alam niyo, yung mga binabasa ko rito, kapatid, napakadaling intindihin po yan Sa sariling isipan natin, maliwanag po yan. Naintindihan. Tagalog po yan. Hindi po natin kailangan ng ibang tao para ipaliwanag sa atin yan. Direct from the Bible yan, sinasabi, dapat lamang naintindihin natin. Naiintindihan po yan. Hindi po tayo pwedeng magkamali. Just a matter na buksan natin ang ating isipan at intindihin natin if we really seek for the truth. Kung talagang hinahanap natin ang katotohanan, hinahanap natin ang kaharian ng Diyos, alam nyo, kapatid, memorize natin itong verse na to. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Halos lahat po tayo, kabisado natin yan Hanapin muna natin ang kaharian ng ating Diyos,
At lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa atin. Ang tanong, kapatid, mula pa siguro sa pagkabata natin, na-memorize na natin yan, hinanap ba natin ang kaharian ng Diyos? Nahanap po ba ninyo? Alam po ba ninyo? Baka hanggang sa edad ninyo ngayon, kung ilang taon na kayo, siguro hindi pa kayo nagsikap o nag-isip man lang na hanapin ang kaharian ng Diyos. Utos po natin para makaunawa tayo. Kaya nahirapan po tayong umunawa. Hindi po natin hinahanap ang katotohanan ukol dito. Ito ang patotoo na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos din. Bakit? Sapagkat galing si Jesus sa sinapupunan ng Ama. Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kapatid, kung ano puno, siyang bunga. Alam naman ninyo yan, di ba? Hindi naman magbubunga ang mangga na hindi mangga. Hindi magbubunga ang santol na hindi santol. Diyos nagbunga, ano ibubunga ng Diyos? E di Diyos din. Mag-isip po tayo, kapatid. Tignan ninyo sa Juan 3:16. Ito ang sinasabi. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po yun. Bugtong na anak ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Ito po. Tuloy po natin. Sa Pilipos 2:6. Ito ang sinasabi. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos ang Panginoong Jesucristo po rito. Ang anyo niya ay anyong Diyos. Ha? Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Maliwanag po yan. Ang Panginoon sa Kristo nga, anyong Diyos na, hindi pa rin, nagpakababa pa rin siya. Hindi niya hinangad na pantayan ng Ama o lampasan ng Ama. Maliwanag po yun. Hindi kagaya ni Lucifer. Alam po ba niyo nung nagkagera sa langit? Si Lucifer gusto niyang tanggalin ang kapangyarihan ng Ama sa luklukan. Gusto niyang siya ang mamuno. Pero ang Panginoon Kristo po, bagamat binigyan siya at itinuring siyang Diyos din, hindi niya inisip na pantayan ang kapangyarihan ng Ama. Bagkus nagpakababa siya at nakitulad sa isang alipin. Okay? Katunayan, mababa si Jesus sa Ama. Tignan ninyo 1 Corinthians 11:3. Dadapat ibig ko na inyong malaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So napakaliwanag na si Jesus ay Diyos pero mababa sa Diyos Ama dahil ginawa lamang siya ng Diyos Ama. Maliwanag po yun. Pangulo ni Kristo ang Diyos Ama. In short, Diyos siya pero mababa siya sa Diyos Ama. Isa lang ba sila? No. May Diyos Ama, may Panginoong Jesucristo. Okay. Ito pa, 1:14-28. Narinig ninyo kung paanong sinasabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako'y pasasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sabi ng Panginoon Jesucristo, pasasa Ama ako, sapagkat ang Ama lalong dakila kaysa akin. Iba po ang Ama, iba ang Panginoon Jesucristo. Ang Ama ay Diyos na gumawa,
ang Panginoong Kristo ay Diyos na ginawa ng Ama. Ganon kasimple po yun. Now, ano sila? Ang Diyos Ama? Ano ang Diyos Ama? Ang Panginoong Kristo? Ano ang Diyos? Ang Panginoong Kristo. Sila po ay Diyos, Espiritu Santo. Espiritu Santo po sila, Holy Spirit. Pero, Diyos sila. God the Father, God the Holy Spirit, ang Diyos Ama. God the Son, ang Panginoong Kristo. Ano ngayon ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo, kapatid, ay ang kanilang kalagayan. Kaya sinasabi, bautismuhan ang mga tao sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tignan ninyo, kapatid. Bautismuhan nyo ang mga tao sa Ama. Sinong Ama? Tao? Bautismuhan nyo ang mga tao sa Anak. Sinong Anak? Tao? Kaya inilagay po doon, bautismuhan nyo mga tao sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang bigyang halaga ang Espiritu Santo sapagkat yun ang kalagayan ng Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Sila po ay parehong Espiritu Santo. Diyos na Espiritu Santo. Hindi po sila tatlo, kapatid. Dalawa lamang po sila. Diyos Ama at Diyos Anak. Ano kanilang kalagayan? Espiritu Santo. Yun po, para hindi ho kayo malito. Kasi ang nangyari, parang ang Diyos Ama, Diyos Anak, tapos yung Espiritu Santo, tatlo po sila. Makapangyarihan po ba ang Espiritu Santo? Natural. Sapagkat yun ang kalagayan ni God the Father and Jesus Christ. Sila yung Espiritu Santo. Pero dalawa lamang po sila. Yung Espiritu Santo ang kanilang kalagayan. Maliwanag po yun. Okay? May mga verse po kasi na nakakalito para sa inyo Subukan ko pong ipaliwanag ang iba. Tignan ninyo, no? Nakalagay po rito sa John 14:26. Dadapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng mga sa inyo ay aking sinabi. Merong mga aliw na tinatawag, ito ay Espiritu Santo, sinasabi. Okay, ito po ay anghel. Anghel po ito. Ipadadala ng Ama, inuutusan ng Ama, at inuutusan din ng ating Panginoon Kristo. Tignan ninyo, sa John 7:39. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Tuloy po natin. Sa John 15:26, ito ang sinasabi. Sandali, John 15:26, ito ang sinasabi. Okay. Ito. Dadapwat, pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, at siyang magpapatotoo sa akin, at kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y kasama ko buhat pa ng una. See? Espiritu ng katotohanan. Yung po ay anghel na inuutusan ng Ama, inuutusan din ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay banal na Espiritu. Espiritu Santo po itong mga ito. Bakit? Anghel po ito
Pero mas mababa po sila sa Diyos Espiritu Santo na Ama at sa Diyos Espiritu Santo na Panginoong Hesukristo. Yun po. Ha? Tingnan ninyo ha. Hindi bababa ang Espiritu ng katotohanan pag di yumaon si Jesus. Ito. Gayon may sinalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako yumaon. Ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. See? Inuutusan po ng Panginoong Kristo yung mang-aaliw. Kasi mababang uri po yon ng banal na ng Espiritu Santo. Yung po ay anghel. Okay? Kapag nakabalik na si Jesus sa Ama at niluwalhati na, magagalak na ang mga apostoles kasi niluwalhati na ng Ama si Jesus. At maaari na silang humiling ng anuman sa Ama sa pangalan ni Jesus. Kasi hindi hindi matatanggap ng mga apostoles ang karapatan na humiling ng anumang bagay sa Ama using the name of Jesus Christ kung si Jesus Christ hindi pa naluluwalhati ng Ama sa kanyang tagumpay na mailigtas ang lahat ng tao sa kanilang kasalanan. Okay? Ang hatid ng Espiritu ng katotohanan, mga kapatid, nung bumaba ito, ay pangunawa at karunungan. Yun po ang hatid ng Espiritu ng katotohanan. Pangunawa sa mga apostoles, ukol sa mga katotohanan, ukol sa Ama at Panginoong Yesus. Ang pagtanggap ng tao sa Panginoong Yesus na nagbuhat ito sa Ama, yung katotohanan yan, yun ay biyaya na pangunawa na ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan para maunawaan ng tao, para ang tao ay malagay sa tamang pananampalataya. Kasi ang mga tao, kapatid, ayaw maniwala na si Jesus Christ ay galing sa Ama. Ngayon nga po ano lang ba ang tingin natin kay Jesus Christ? Ang iba naniniwala na ang ating Panginoon Kristo ay tao lamang. Di ba? May nag-aaral, may nangangaral nga, sinasabi, ang Panginoon Kristo ay tao lamang. Oh. Sabi naman ng iba, ang Panginoong Kristo ay Diyos. Pero, ginawa silang tatlo, which is wrong. Okay, tignan ninyo, kapatid, ha? Ito. Sa araw na iyo'y magsisihingi kayo sa aking pangalan. At sa inyo'y hindi ko sinasabi na kayo'y idadalangin ko sa Ama. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong iniibig at kayo'y nagsisisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanglibutan, muling iniiwan ko ang sanglibutan at ako'y paroroon sa Ama. Ito ang katotohanang hiwaga na di naintindihan noon ng mga apostoles. Ngunit sa pagbibigay sa kanila ng pangunawa mula sa Espiritu ng katotohanan, magagalak na ang mga apostoles. See? Pag tayo ay may pangunawa natin sa atin ng anghel ng Espiritu ng katotohanan, mauunawaan na natin ang malalalim na bagay sa Diyos. Tignan ninyo, kapatid, 1 Corinthians 2:10. Ngunit ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nagsisiyasat ang Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ang Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala
ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ito yung kapatid eh. Binibigyan tayo ng liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Espiritu ng katotohanan. Pang-unawa ukol sa mga malalalim na katotohanan ukol sa salita ng Diyos, ukol sa Diyos. Binibigyan po tayo. Okay? At yung pang-unawang yon, kapatid, hindi kayang ibigay sa atin ng aral mula sa mga tao. Kasi meron dyan, sasabihin, nag-aral sa abroad dyan. Ako mo yan ng theology. Magagaling yan. Kapatid, magaling sila sa aral ng tao. Pero yung katotohanan ukol sa salita ng Diyos, ukol sa aral ng Diyos, hindi nila kaya yun ibigay sa atin. Yung kaalaman yun, kaalaman lamang ng tao ang kaya nila. Pero para ipaliwanag ang salita ng Diyos, alamin ang mga katotohanan ukol sa mga malalalim na katotohanan ukol sa Diyos, Diyos ang nagbibigay nun sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Espiritu ng katotohanan. Yung po yun. Kaya hindi pwedeng magmalaki ang mga mangangaral na kung saan-saan nag-aral, kung sa abroad man sila nag-aral, hindi nila pwede pang malaki. Kung nag-aral sila sa abroad, kaya na nilang ipaliwanag ang salita ng Diyos ng tama. Mali po yun. Kung sino yung bibigyan ng Diyos ng liwanag, kahit hindi nakapag-aral, ang mga apostolis po ba nag-aral? Hindi po. Pero nang binigyan sila ng liwanag sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan, naunawaan po nila lahat at nangaral po sila. Ganun po kasimple yon, kapatid. May isa pang verse na gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na talagang alam kong nakakalito po sa inyo. Tignan ninyo May verse na sinasabi, kapag nagsalita ka laban sa anak ng tao, patatawarin ka. Ngunit, ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Yun po ang sinasabi. Bakit? Mas mataas ba ang Espiritu Santo kay Jesus sa anak ng tao? Ito po yan. Tingnan ninyo, Mark 12:32. At ang sino mang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Gadapat, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya. Kahit sa sanglibutan ito, maging sa darating. Ibig sabihin, mas mataas ang Espiritu Santo. Mali po yun. Kasi po ang tinutukoy dito na ang pinagsasalitaan, ang pinagsasalitaan ng laban sa anak ng tao, tinutukoy dito si Jesus Christ nga, pero nasa katauhang tao. Ang pinagsasalitaan mo, yung katawang tao na ginamit ng Panginoong Kristo. Kung lalaitin mo yun, sasabihin mo, ikaw Diyos, ikaw Jesus, lalaitin mo, maaari kang mapatawad sapagkat nilalait mo yung kanyang pagkatao, yung ginagamit niyang katawang tao. Pero ang laitin mo yung si Jesus Christ mismo, yung Espiritu Santo niya, walang kapatawaran yun. Sapagkat ang Espiritu Santo, hindi mo pwedeng laitin. Pinakamataas yan, Diyos Espiritu Santo ang Panginoon sa Kristo. Kaya hindi mo pwedeng laitin. Walang kapatawaran yun. Kung lalaitin mo yung katawang tao, game. Mapapatawad ka. Pero ang laitin ng banal na Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo, wala kang kapatawaran. Yun po. Ang Espiritu Santo ay kalagayan ng ating Diyos Ama at Panginoong Jesucristo. Dalawa lamang po sila. Dapat yung maunawaan. Kaya kung may nangaral sa inyo na sinasabing tatlo sila,
Let them explain. Makinig po kayo. Hayaan nyo silang magpaliwanag. Ipaliwanag nilang lahat. Kapatid, dapat ipaliwanag nila para maintindihan nyo. Ipaliwanag nila para kayo ang humusga. Tama o mali. Ngayon, kung ibibitin kayo at sasabihin, ito ay hiwaga, hindi kayang ipaliwanag. Kapatid, kaya bumaba ang Panginoon Kristo, ipinakilala sa atin ng Ama para makilala natin ng Ama at siya at ang kanilang kalagayan, Espiritu Santo, para makilala sila, mabigyan natin sila ng halaga, matanggap natin na sila ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Yun po yun. Kaya bumaba ang ating Panginoon Kristo para maipaliwanag. Ang hiwaga, ipinaliliwanag na nga. Ipinaliwanag na. Kaya wala pong hiwaga. Ang dapat natin tanggapin at bigyan ng pananampalataya, walang iba kundi ang Diyos, Espiritu Santo. Diyos na gumawa ang Ama. Diyos na ginawa ang Panginoon Kristo. Ano sila? Espiritu Santo. Ano pang ibang espiritu? Anghel. Ang anghel ay mga Espiritu Santo rin. Holy Spirit. Pero sila ay mabababa. Sa Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Espiritu Santo ang Ama at ang Diyos Espiritu Santo ang Anak. Dalawa lamang po sila. At ang kanilang kalagayan ay Espiritu Santo. Maliwanag po yan, kapatid. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng liwanag, ng katotohanan, para kayo alam na po ninyo at naunawaan na ninyo. Kilala na po ninyo at alam ninyo kung sino ang dapat dasalan at kilalanin sa inyong mga pananampalataya. Okay, kapatid? Sa darating na mga ibang live natin sa katawan ng ating Panginoon Kristo, abangan lamang po ninyo para maibigay ko sa inyo ang ibang katotohanan at maipaliwanag ko po. Maraming salamat po, kapatid. At mag-ingat po kayo sapagkat hanggang ngayon meron pa rin po tayong COVID. Kung tayo nasa Diyos, ingatan po tayo ng Diyos. Sigurado po yan. Ang pangalan ng ating Ama, Diyos, eto po meron po ako, dala-dala ko ang pangalan ng ating Diyos Ama at Panginoon Kristo, Diyos ng aming amang si Abraham, si Isaac at si Jacob. Yan po ang dapat gamitin para hawak. Ito po ang pangalan ng Ama. How we address Him, ito po dapat. Diyos ng aming amang si Abraham, si Isaac at si Jacob. Bakit? Sapagkat si Abraham, si Isaac at si Jacob, walang ibang Diyos sigurado, kundi ang Diyos Ama na lumalang. Ngayon, kung gagamitin natin ang pangalang Diyos Ama na sinasabing, halimbawa Ama, halimbawa Yahweh, halimbawa Jehovah, halimbawa ganyan, paano po kung mali? Halimbawa, ginamit mo Jehovah, paano kung mali? Hindi mo na tinatawag ang Diyos na lumalang. Paano kung ang tinawag mo Ama? Ang daming tinatawag na Ama. Meron pa nga nagpapatawag na Ama. Paano yon? Di iba ang tinatawag mo. Paano kung ginamit mo ay Yahweh? Paano kung ginamit mo El Shaddai o kung ano pa man? Paano kung mali? Hindi Diyos ang tinatawag mo na lumalang. Pero pag sinabi mo, Diyos ng aming amang si Abraham, si Isaac at si Jacob, ang tinatawag mo, ang tunay na Diyos na lumalang. At yan po ay itinuro mismo ng Diyos sa atin. Nung kinausap niya si Moises, sabi ni Moises, pagpunta ko dun sa Israelita, ano ang sasabihin ko sa kanya kung tatanungin nila sa akin? Sino ang nagsugo sa'yo? Sabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa kanila, pinapunta ka rito ni ako nga. Tapos inulit ng Diyos. Kasi mahirap unawain yung ako nga. Sasabihin ng tao, sino ako nga? Inulit ng Diyos Ama at sabi kay Moises, pagpunta mo sa mga Israelita, sabihin mo, pinapunta ako rito ng Diyos ng ating amang si Abraham, si Isaac at si Jacob. At yan
ang aking pangalan, sabi ng Diyos Ama, hanggat sa salit-saling lahi. Yun po, how we address Him, dapat ganyan. Bakit? Sapagkat siguradong hindi ka magkakamali. Sapagkat walang ibang Diyos si Abraham, walang ibang Diyos si Isaac, walang ibang Diyos si Jacob. At yan po ay sigurado Diyos Ama ang tinatawag mo. Tapos pag tinawag mo ang Diyos Ama, natural, kung meron kang kahilingan, pagpapasalamat, ihiling mo at ipagpasalamat mo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya lamang ang taging tagapamagitan natin sa Diyos Ama. Diyos na gumawa ang Ama, Diyos na ginawa Panginoong Jesucristo, ano sila? Diyos Espiritu Santo. Yan po ang katotohanan. At sana'y naunawaan ninyo, mga kapatid. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Okay? Okay.